pagpapanatiling banal sa araw ng Sabat. Hiniling muna sa atin ng Panginoon na pabanalin ang araw ng Sabat. Sa isang pahayag na ibinigay kay Joseph Smith noong 1831, iniutos ng Panginoon sa mga banal na magpunta sa bahay dalanginan at ialay ang kanilang mga sakrament. Mamahinga sa kanilang mga gawain at iukol ang kanilang mga dalangin sa kataas-taasan. Pangalawa, hiniling niya sa atin na mamahinga sa pang-araw-araw na gawain. Ibig sabihin, hindi tayo dapat gumawa ng gawain na makahahadlang sa atin sa pagbibigay ng buong pansin sa mga espiritual na bagay. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, "Huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka." Makikita ito sa Exodo 20, versikulo 10. Sinabi sa atin ng ating mga propeta na hindi tayo dapat mamili, mangaso, mangisda, dumalo sa mga larong pampalakasan, makilahok sa anumang katulad ng mga gawain sa araw na iyon. Gayunman, pinagsabihan tayo ni Pangulong Spencer W. Kimball na kapag magpapahinga lamang tayo at walang gawain sa araw ng Sabat, hindi natin ginagawang banal ang araw na ito. Kailangan sa araw ng Sabat ang kapakipakinabang na pag-iisip at pagkilos. Anong mga bagay ang maaari nating gawin sa araw ng Sabat? Iminumungkahi ni Propeteng Isaias na dapat nating itigil ang paggawa ng pansariling kasiyahan at dapat tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal. Makikita ito sa Isaias 58, versikulo 13. Dapat nating isipin ang mabubuting bagay na maaari nating gawin sa araw ng Sabat. Halimbawa, magagawa nating banal ang araw ng Sabat sa pamamagitan ng pagdalo sa mga meeting ng simbahan, pagbabasa ng mga banal na kasulatan at mga salita ng mga pinuno ng ating simbahan, pagdalaw sa may sakit, matatanda at mga mahal natin sa buhay, pakikinig sa kaaya-ayang musika, pagkanta ng mga himno, pananalangin sa ating Ama sa Langit ng may papuri at pasasalamat, paglilingkod sa simbahan, paghahanda ng mga record ng family history at personal na kasaysayan, pagsasalaysay ng mga kwentong nagpapalakas ng pananampalataya at pagbibigay ng ating patotoo sa mga miyembro ng pamilya at pagbabahagi ng mga espiritual na karanasan sa kanila. Pagsulat ng mga misyonero, pagsulat sa mga misyonero at sa mga mahal sa buhay, pag-aayuno ng may layunin at pag-uukol ng panahon sa mga anak at sa iba pang mga kasambahay.